history, pre-pregnancy illness. Next, drugs a woman taken. Ano ba yung mga drugs na nung hindi pa siya alam niya nabuntis siya, ano ba yung mga ininom niyang gamot? Baka inom siya ng inom ng mga antibiotic na sometimes it affects the fetus. Okay? So, yun po. Kailangan sabihin ng isang babae kung ano lahat ng ginawa niya or ininom niya. Okay? Then, personal habits such as exercise. Ano bang exercise ginagawa niya? Naninigarilyo ba siya? Umiinom ba siya ng alak? Because alcohol can cause growth restriction. Smoking may cause ectopic pregnancy. So, kailangang malaman kung alcohol user siya, baka ini-expect natin yung kanyang anak is maliit. Hindi lalaki ng malaki. Hindi masyadong lalaki or hindi masyadong, siguro maliit lang siya, baka pinanganak siya, maliit, ganun. And then, kung nag-i-smoke, ina-expect din natin baka magkaroon to ng ectopic pregnancy. Kasi sabi nga natin, yung mga nicotine, nakakapit lang yan sa mga tubes, di ba? So, kung nakakapit sa fallopian tube yung nicotine, hindi makakadiretso sa uterus. Baka doon na siya magbuntis outside the uterus. So, yun po yung ating mga pinipredict. So, kailangan malaman, alcohol user po ba kayo or cigarette smoker? Okay. Then, the family history. So, check mo yung sides ng father at saka yung mother side. So, sa mother side po ba, mayroon bang may cancer, may hypertension, may diabetes, may asthma? So, yun po. Both father side and mother side. Kasi, it will contribute doon sa, magiging factor po yan sa present pregnancy. Kasi kung mayroong diabetes ang side ng nanay, pwedeng during her pregnancy, during this present pregnancy, magkaroon siya ng diabetes or ang tawag natin doon, or kung high blood man, magka-develop yung high blood niya ngayong buntis siya. So, yun po. So, the gynecologic history. Ano ba yung gynecologic history? Ngayong pagbubuntis niya or yung mga dati pa rin niyang pinagbubuntis, we call that, mga ay sakit pala noong hindi pa siya buntis, gyne. Includes menstrual and contraceptive history. So, yung menstruation ba niya regular? Gumamit ba siya ng contraceptive? Kung gumamit ng contraceptive, anong contraceptive ang ginamit? Pills po ba? Condom po ba? Or, ang tawag dito? O yung mga methods ng contraception. That is for your gynecologic history. For the obstetric history naman, kukunin mo rin po. History of past pregnancies. So, ito po yung ating guide. GP Tipal. G stands for gravida, and gravida means pregnancy regardless of duration, including present and pregnancy. Ibig sabihin yung pagbubuntis. Ilang beses na po kayo nagbuntis? So, 2 beses, kaya lang yung isa na abort. So, considered ba yon as pregnancy? Opo. Nagbuntis ka kaya lang nga na-abort. So, ibig sabihin, 2 beses ka nang nagbuntis. Yung ngayon, at saka yung na-abort. Still, pinagbuntis mo pa rin yun, kaya lang nga na-abort. So, regardless of duration. Or yung isa kasi, hindi inabot na 5 buwan na wala. So, pagbubuntis pa rin po yun. Okay? So, pag nagkuha po kayo kung ilang pagbubuntis na, dapat kasama yung present pregnancy, yung pinagbubuntis ngayon. So, that refers to your G or gravida. Next is the P or the para. Para means the birth after 20 weeks of gestation. So, 20 weeks of gestation is 5 months. Okay? So, ibig sabihin, once na-deliver, for example, 22 weeks pinanganak ang bata. 22 weeks is premature. So, ibig sabihin, included na siya sa para or doon sa anak, sa naging anak. Para means yung living children or number ng living children or pinanganak. Kasi below 20 weeks, included yan sa abortion. Although pinagbuntis siya, pero hindi naman siya nanganak na nabuhay. So sa para means, nabuhay siya. Whether the infant is born alive or dead, basta lumagpas siya ng 20 weeks, included na kagad siya sa para. Gets po ba? So, gravida, para. Ito yung GP. Next is the term. So, TIPAL. T stands for the term. Term means infants born at 37 weeks gestation or beyond, whether living or stillbirth.
So, ibig sabihin, pinanganak siyang full term. Inabot ng 37 weeks. Pero pagkapanganak naman, namatay. So, still, term pa rin yan. Inabot kasi siya ng term pero namatay nga lang. Or, namatay, nung paglabas, patay na. Pero still, inabot pa rin ng 37. For example, 38, nanganak ako, full term. Nung pinanganak ko, nung lumabas siya, hindi na humihinga. So, we call that stillbirth. Patay na nung nasa loob na. Pero inabot pa rin siya ng term, ng 37 weeks. Gets po ba? Okay, that is for the term, whether living or stillbirth. Preterm, ano man yung premature or preterm? Before term, pinanganak siya before term. So, born after 20 weeks, before the completion of 37 weeks. Ibig sabihin, pinanganak siya after 20 weeks. Hindi pa nakukomplete yung 37 weeks, lumabas na siya. Included yan sa, bilang na yan, preterm. Included na siya sa parang premature. Okay? Next is, ito yung preterm. Then is A. A stands for abortion. Abortion is either spontaneous or therapeutic abortion. So, ano ba yung spontaneous? Spontaneous yung bigla ka nalang nakunan, hindi mo alam ang dahilan. Iba naman din yung elective abortion. Iba naman po yung therapeutic abortion. Yung therapeutic abortion naman po, na inabort yung bata because of therapeutic reason. Maybe, siguro, it could bring harm to the mother. Kaya inabort. Baka mamaya, mamamatay na si nanay, tapos buntis. Na pag hindi tinanggal yung pagbubuntis niya, pati yung bata mahahawa, pati yung nanay mamamatay. So, para medyo humaba or malengthen or magkaroon ng medical benefits yung nanay, kailangan i-abort ang baby. So, yun po yung mga reasons sa therapeutic that will cause, it will cure the health of the mother. It will help the mother to recover. Kaya mayroon tayong tinatawag na therapeutic abortion. Pero kasi dito sa Pilipinas, illegal ang abortion. So, once you commit abortion, pwede ka pong makulong. So, kaya nga, usually, kapag sa hospital, sinasabi nila lagi spontaneous. Kasi pag sinabi mong ang abortion mo, nilaglag mo, tawag dito, ininuman mo ng gamot, or pinacurate mo, or pinalaglag ba, pwede kang makulong. Okay? Because abortion is illegal. Pero yung therapeutic abortion, hindi po siya makukulong yung gumawa. At hindi rin makukulong yung pasyente. Kasi therapeutic abortion it will give benefits to the patient, doon sa pregnant woman. Yun po ang pagkakaiba ng illegal tsaka illegal sa abortion when it comes to abortion. Gets po ba? Okay. So, for the living, for the L stands for living. Number of currently living children. Okay. May example tayo dito for you to understand it better. Example, a woman who is pregnant, try nyo kung tama ito. Excuse me. A woman who is pregnant for the 6th time. So, ibig sabihin, grabida 6. 6 na beses na siyang nagbuntis. Sa health center, gagawin nyo po ito when you do health history ng buntis. A woman is pregnant for the 6th time, has delivered 2 terms. So, ibig sabihin, 2 ang term. So, 2 kagad ang T, di ba? 2 term children and 1 preterm child. So, 1 ang P. So, 1 preterm and has had 1 spontaneous abortion and 1 elective abortion. Ilan ang abortion niya? Pero ang anak niya, ang para is the living children, di ba? 3. Pero 6 na beses na siyang nagbuntis. Pero ang buhay lang, 3. Tama po ba? Check nyo nga kung tama. Grabida 6, para 3. So, T stands for the term, P for premature, A for abortion, L for living children. Since para is 3, so nag-vibe siya dito sa L. Sa living children. Para 3 living children and 3 is living children. Pero bakit parang hindi vibes? Kasi 2 plus 1, ilan to? 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. Pero bakit parang 5 yata ang pagbubuntis? Samantalang 6 na beses na siyang nagbubuntis, including this pregnancy. Tama ba? Parang 5 lang to 2 ang term, 1 ang premature, 2 ang abortion. Tama po ba?
Tapos 3 yung anak. Pero bakit dito lumilitaw? Parang 5 beses lang siyang nagbuntis. Siguro hindi, parang hindi kasama yung present pregnancy. Tingnan, a woman who is pregnant for the 6th time. Ibig sabihin dito, lumalabas, kasama na yung pinagbubuntis ngayon. Tama po ba? Check nyo nga. Yes po, ma'am. Tama ba? Bakit pag kinumpute natin, 2 term, 1 premature, 2 abortion, pag tinotal mo to, pagiging 5 lang. Pero 6 ang kanyang pinagbubuntis. Di ba? Kasi po baka buntis pa po siya ngayon. Oo nga. Baka ang hula ko rin dito, baka hindi kasama yung pinagbubuntis ngayon. Opo. Kasi po hindi pa po lumalabas, so hindi pa po pwedeng sabihin kung term. Oo, yan. Very O good. preterm. Opo. Okay. Thank you. So, yun po. Yan gagawin nyo sa health center pag kumukuha kayo ng history. You will compute for the Nagel's rule, yung EDB, at saka i-compute nyo, at itong tipal, CP-tipal, gagawin nyo rin po yan. At saka yung isa, yung AOG, hindi ko pala naturo. So, remind nyo ako, ituturo ko rin sa inyo pag-compute ng AOG. Ilang weeks na ang pinagbubuntis ng isang babae. Wala pala dito. So, remind nyo ako next kasi, ano na ba? Kasi ang hirap explain kung walang Andali Yomi, pwedeng pahiram ng whiteboard, tsaka pentel. Tapos i-charge mo to set. Okay, siguro i-remind nyo na lang ako next time, yung pag-compute ng AOG, kasi kasama po yun sa pag-assess ng isang buntis. Ilang weeks na ang pinagbubuntis ng babae. Hindi lang EDB, kasi every month kukumputin nyo yan. 32 weeks na ba? 22 weeks na ba? Ilan na ang dapat laki ng tiyan? Oh, yun po yun Kailangan magkaka-vibe sila. Kung hindi, papasok dyan yung abnormalities or deviation from normal. Okay. Nakikita nyo ba? Turo ko na nga sa inyo. Ano nga yung sinabi natin kaninang dates? Ano ba yun? September ba? O for example, ang LMP ko, nakikita po ba? LMP ko is September, ano nga sabi ko? September 9, 2019. Nakikita po ba? Hindi. Opo, ma'am. Kita. Okay, kailan nga po yung aking EDB? EDB is, i-compute natin. Teka muna, alisin natin. Minus 3 plus 7 plus 1. So, 9 minus 3 is 6 plus 9 plus 7 equals to 16. 16, 20, 20. So, ito po ang aking EDB. So, June 16, 2020 ako manganganak. Nakikita po ba? So, to compute for the AOG. AOG stands for age Age of gestation. Yes. Marunong na kayo mag-compute? Nabanggit lang po nung face-to-face po, pero hindi pa po sa amin natuturo. Okay. Paano. Okay, to compute for the AOG. So, kailan nga yung aking LMP? September 9. So, September 9. How many days in September? So, September. 30 po. 30 po. So, September is 30. So, kailan ang aking LMP? 9. Sige muna. September, unahin natin to. September, October, November, December. Kasi ang LM ko, September 9, di po ba? So, ang pag-compute po ng AOG, isa-isayin natin. September 30 minus 9, ilan ang naiwan? Equals? 21 po. Okay. 21. So, 21 ang September. 21 ang natirang araw. So, ilan days ang October? 31. 31. 31. Ang November?
30. 30 po. 30. Ang December po, since ang LMP ko, ay hindi, kunwari, ang LMP ko is September, ano na lang, September 9, 2020, kasi lalagpas tayo eh. Okay, September 9, 2020. So, ito still, ang aking EDD is 2021 na to. Okay. So, manganganak ako June 16, 2021. So, to compute for the AOG, September, October, November, December. Anong December ngayon? December 15. Tama Opo. ba? Okay. December 15. Ito total muna natin lahat yan. So, 21, 1, 2, plus 2 plus 5, 7. 7 plus, 7, di ba? Total nun. Then, 2 plus 3, 6, 8, 9. Pag tinotal mo lahat yan, ilan siya? 97. Tama ba? Pag tinotal ko yung 21, 31, 30, 15, tama? Opo. 97. So, 97 divided by 4. Ay, 7 pala. 97 divided by 7, ilan? Ilang 7? So, 13 po. 1 times 7 is 7. 77. Ilan ba? Ang hirap pala. So, 77 divided by 7, ilan? 11. Ay, oo. Pero, ilan ba? 7 divided by 97, ilan? 13? 13 po. 13 po, ma'am. Tapos may sobra po. 13 ilan? 13 point? 0.8 po. Okay. 13.8? There are 7 days in a week lang di ba? So, ibig sabihin kung 13 weeks na yung pagbubuntis ko. 13 weeks and, ilan yung 13.8? So, magiging 14.1 siya. So, 13 weeks, kasi 13.8 is 13 weeks and 8 days. So, yun po ang mangyayari. May 8 days ba in a week? Ayan, tama po. 13 weeks and 8 days ang aking AOG. Nakikita po ba? Hindi ko makita kasi. Nakikita po ba? Ma'am, taas niyo po ng konti. Ayan. Ayan. Nakikita po ba? Ang bali po ma'am, 14 weeks na po siya kasi po may... Opo. Magiging 14 weeks and 1 day. Magiging ganon. Opo. So, yun po. Di ba kasi by weeks yung nakikita natin lagi, di ba? Lagi nilang pinoproject by weeks. Kaya, they are after. Lagi ang tanong ng doktor, ilang weeks na ba ang AOG niya? So, kasi kayo ang magko-compute, hindi naman yung pasyente eh. Yung doktor ang magtatanong sa inyo, kinompute niya na ba ang AOG? Oo, ilan? O, yan, tatanong niya. Pag yung doktor hindi siya satisfied, minsan kinocompute niya yan. Okay? Pero kaya nga, ay teach you on how to compute para pagdating nyo sa area, kung sakaling mapunta kayo sa admission at nag-admit kayo ng buntis, kasama po kasi ito doon. Sa EDB, sa GPT-PAL, sa Fundicite, sa Leopold, sa lahat yun gagawin nyo. Okay? Usually kasi dito natataranta ang student. Basta yun po yung LMP niya, lagi minus muna bago nyo makuha yung remaining days. Did you get? Or another sample? Ma'am, isa pa po. Isa pa. Mami pa yung tissue paper. Pambura. Okay, give me the dates. Date. Yung medyo mahaba-haba na date. Oh, init. Oh, kayo, baby, okay lang ba matagal-tagal? Ay, yung tissue. Ay, yung tissue, oh. Ayan, kuha mo ko dyan. Okay, give me the date. Anong date ba? Kailan ba birthday nyo? Kunwari yun ang huling araw ng, ha? April po, ma'am. O, yan, April. Hindi pa ba manganganak yon? Minus 3. Minus 3, ayan, tama. 4 minus 3, ilan? 1 po. O, 1. Ibig sabihin, January. Apo. O, diba? So, April ka ang LMP mo. April ano? Ang birthday mo? 14 po. April 14, 2020. Oh, ibig sabihin, ito yung
regla mo, kunwari regla ka, yung birthday mo, yun ang unang araw. So, ilagay natin, so April is 4, 14, 20, 20. Okay, minus 3 plus 7 plus 1. Okay, 4 minus 3, 1. 14 plus, nakikita po ba? Yes po, ma'am. 14 plus 7, 21. 21, 20, 21. So, manganganak ka kung nung birthday mo, binigyan ka ng regalo ng husband mo, so manganganak ka, January 21, 2021. Galing ng data. So, New Year, January, ay hindi pala, 1-1 pala yun. So, January 21, 2021. That is your EDB. And this is your LMP. So, to compute for the AOG, so, kailan yung huling regla mo? April 14. So, April. Mag-start ka dun sa LMP, ha? April, ilan ang days ng April? Ilang? 30 po. 30. Tama ba? April. So, April, May, ilan? 31 po. 31. May, April, May, June, July, August, September, October, November, December, 15 today. Okay. So, May is 30, 31, June is 30, 30 lang po. July is 31, August 31, tama ba? Opo. September 30, October 31, November 30, and then December 15. Yung huli po, yun yung date to day, kung kailan mo siya chine-check up. For example, ngayon ako nag-check up, kaya ngayon ko dinidate, December 15. Okay? So, ilan na siya? Pag kinumpute nyo, add nyo nga, marami na mahirap na i-compute. Ma'am, yung sa April, 30 po talaga. Ay, oo nga pala, minus 14. Thank you. Equals, ilan? Aray ko, sakit ang paa ko. 30 minus 16 po. Okay. So, 16 bali po. magiging, yung April mo magiging 16. Nakita po ba ito? Siningit ko na lang dito para dire-diretso. Tama po ba? Okay. Compute nyo nga. Kayo naman mag-compute. Ay. Tingnan. Marami na, mahirap i-compute. Kayo naman. Ilan ang total? 245 po pag pinag-plus. 235. 235 to 45. 245. 45 po, ma'am. 245. Okay, divided by 7. Bakit 7? Constant po yan kasi there are 7 days in a week. Okay, sige. 35 po. 35. Apo. Divided by 7. Apo, ma'am. Okay, so ibig sabihin 35. Eksakto, 35. Yes po. Okay, so ibig sabihin 35 weeks na ngayong December 15 ang pinagbubuntis mo. Ngayong present week na yan. So, sa 35 weeks, gano'n na dapat kalaki ang tiyan ng isang buntis. So, ito po yung AOG. Gets po ba? Yes po, ma'am. Opo. Apo, ma'am. Okay, lahat po ba nakakagets? Kung hindi po nagigets nung iba, pwede pong i-practice sa bahay. I-practice nyo ng i-practice. Compute nyo ng compute yung mga birthday nyo. Yung mga kung ano-anong date dyan. Yung mga anniversary nyo, di ba? Kailan ka mga anak. Yes. Excuse me po, pwede pong pa-show po ulit Ay, para pa-show. po mapicturan. Salamat po. Makikita ba? Kita? Pataas pa pong konti. Thank you po, ma'am. Okay na po. Salamat po. Okay. Next, ito naman tayo sa other key term. Naku, 10 minutes na lang. Maximize ko, pasensya na po. Naghahabol ako eh. So, other key term, nulligravida, a woman who has never been pregnant. Ang tawag sa babae, hindi pa nagbubuntis, nulligravida. Primigravida, a woman who is pregnant for the first time. Primigravida. Multigravida, a woman who is on her second or any subsequent pregnancy. Multi means multiple. Nalipara, woman who has
not given birth at more than 20 weeks. So, hindi pa, may asawa siya pero hindi naman siya nanganganak ng more than 20 weeks. Wala kasi, para means living children kasi. Wala naman siyang anak, nagbubuntis lang siya. Tawag sa kanya na lipara. Then, primipara had one birth at more than 20 weeks of gestation. Ibig sabihin, first time niyang magkaanak. Multipara, yung mas more than 2 or more birth of 20 weeks of gestation. Grand multipara, ibig sabihin, meron ng anak ng more than 5 pregnancy. Diba, noong unang panahon, ang mga anak, 8, 7, 6. O kami magkakapatid, we are 8 in the family. So, ang nanay ko, ang tawag na dapat sa kanya is grand multipara. Next, stillbirth is the fetus born dead after 20 weeks of gestation. So, ito yung sinasabi natin, nung pinanganak, inabot naman ng 37 weeks, mature. Pero nung pinanganak, patay. So, stillbirth or stillborn. Yan, tawag sa kanya. Next, under ng health history, gagawin mo naman ngayon is physical examination. It starts from the first prenatal visits and continues through labor, delivery, and postpartum period. So, start pala mula noong prenatal, nung mga anak na, ay nung bago nagle-labor pa lang, hanggang mga anak, hanggang nanganak na. So, ipi-physical exam mo na siya. Kasi, di ba, yun ang ginagawa nyo ngayon, PA, head to toe. So, ganun din po sa nanay. So, the height, the weight, and the vital signs are the baseline that you have to get from your client. Head to toe assessment, the general appearance. O yan, yung ginawa nyo, di ba? Head to toe. From head to rectum. Okay. Next, fundal height and fetal heart sounds. So, sa paggawa ng fundal height, sabi ko sa inyo, you have to get it from centimeter. So, starting from the symphysis pubis, okay. Pag ito ang nanay, kunwari ito si nakikita po ba? Ay, ito yung ulo. Ulo ni nanay. Ayan ang tiyan ni nanay. Ayan ang legs ni nanay. Ayan. Paano pag-measure ng fundic height? So, in centimeter, you get your tape measure. Ito yung pinakapuklo. Alam niyo ba yung puklo? Yung symphysis pubis. So, kapain nyo po yung puklo ng nanay, yung pinaka-bone nung symphysis pubis. Stretch nyo ngayon yung tape measure in centimeter. Kapain nyo nasan ang fundus, kasi hindi naman dito lahat. Minsan ang baby hanggang dito lang. Pero ang tiyan ni nanay hanggang dito. Sa sikmura, hanggang dyan. Ito yung lungs ni nanay. Ayan yung lungs ni nanay. Ito yung heart. Diba? So, pero yung tiyan niya hanggang dito, pero yung baby, nakikita po ba? Pag finil mo yung fundus, hanggang dito lang. So, ay may measure mo from the symphysis pubis, mula sa point na ito, hanggang pong dito lang. Kasi ay baby, hanggang dito lang. You are not measuring the abdomen of the nanay, of the mother, but you are measuring the fundic. Ano ba yung fundic? The fundus of the uterus. Asan ba yung fundus ng uterus? Ito yung uterus. Ito yung pinaka-fundus niya. Ito pala, yan. Yung bumabalot, ito yung uterus. Ito lang ay may measure mo, kaya nga fundic height. Kapain nyo nasan ang fundus, kahit hanggang dito kalaki yung tiyan. Kapain nyo, kung nakapain nyo hanggang dito lang yung tiyan, yung bata, ito lang yung i-measure mo. Mula dito hanggang dito. Yan ang fundic height. Example, mga 28 cm. Pag 28 cm, did you recall hanggang saan na raw po ba yun dapat? Hanggang saan na makikita mo? For example, ito yung pusod ni nanay. So, pag ang laki ng ulo ng bata, ay ang pangpuntos hanggang pusod, ang ilang, ano na raw yan? Ilang buwan? Hello? Okay, sige. I-apply nyo na lang yung natutuwa nyo. Diba sabi natin, pag hanggang pusod na yung laki ng pagbubuntis, ibig sabihin, kung hindi alam ni nanay ang LMP, more than, or 20 weeks na yan. So, pag lumagpas dito, more than 20 weeks na. It could be, pag hanggang pusod, 20 weeks, and then, plus 1 month, hanggang magkaroon na ng lightening. Did you get? So, that is for your fundal height. Tapos, pag, oh, yes. Yes. May question po ba?
Wala po, ma'am. Okay. Po. And then, kapag pinalpate mo, nalaman mo, ito yung batok ng pasyente, ito yung batok ng bata. So, dito mo po ilalagay ang stethoscope to count for the fetal heart sounds. Yan po. Yun ang importante. Kaya nyo kinakapa ang bata kung ano ang posisyon to determine asan ba ang fetal back. Kasi doon ang pinaka-near na part para mabilang mo yung heart sounds. Kasi hindi pwedeng dito sa likod mo lagay ang stethoscope. Kasi 'di ba, ang heart sound naman naririnig sa chest, 'di ba? Eh yung chest ng bata ito, narito. Paano mo maririnig? Nakikita po ba? Paano mo maririnig kung dito mo lalagay sa likod ng nanay ang stethoscope? So pinaka near portion is this. For example, ang ulo ng bata ito. Ito yung puwet niya. Okay? Did you get? So fundal height and fetal heart sounds. It is your responsibility to measure the fundic height and the fetal heart sounds to count for 1 full minute. Okay, auscultate fetal heart sounds. Okay, 5 minutes more. Pelvic examination. Woman's internal and external reproductive organs. So, chine-check natin ang reproductive organ ng nanay, kung ano pwede maging, kung anong problem. And then, external genitalia, you check for the inflammation, for the infection, the ulceration, the lesion, and the vaginal discharge. So, tinatanong po ba yan? May amoy po ba? Kasi pag foul smelly, ibig sabihin mayroong infection. Okay. Internal genitalia infection. You have to check for the cervix color and position. Ano ba daw dapat ang normal color ng cervix? Diba? Ano ba dapat normal color? And then the texture and the position. Diba? Kung may lesion po ba, may ulceration, may discharges po ba, and may abnormal appearance po ba? Yung, alam niyo na itsura, di ba? Yung normal itsura ng cervix, para siyang, kapag may anak na, para siyang star ang itsura niya. Kapag wala pang anak, para siyang line lang. Parang ganito lang siya. So, yung cervix, parang ganyan lang siya. Pag hindi pa nanganganak. Pag nanganak na, para siyang ganyan. Ganyan. Parang star. Nakikita po? Yes po. Okay. Yes po. Okay. For the color ng cervix, non-pregnant cervix is light pink. Pregnant cervix is almost purple kasi may Chadwick sign, di po ba? Ang position, normally cervix is centered in the vagina. Dapat nasa center. Cervix of a retroverted uterus will be positioned anteriorly. Medyo mataas kapag retroverted. Tapos na tayo ito, di ba? Cervix of an anteverted uterus is positioned posteriorly. So, yun po. Nako, hindi ko matatapos. Continuation of internal genitalia assessment. Appearance. Nulligravid cervix appears round and small. Cervix after childbirth, the cervical os has much more of a slit-like appearance. Ito yung slit-like. Slit. Cervix with mild tearing. The cervical os may appear as a transverse crease. The width of the cervix or as typical star-like stellate formation. Ito po yung stellate formation. Pag marami ng anak. Okay. Next. Papa Nicolau smear or the pap smear. Okay. Ang tawag na, di ba? Pap smear is taken from the endocervix to determine if precancerous or cancerous condition of the uterine cervix, vulva, or vagina is present. Okay. Cytobras is used to obtain a vaginal or anal cytobras is used to obtain vaginal or anal pap smear. They use this parang to get the specimen for women who engage in anal intercourse. So, meron palang particular na tawag dito, ginagamit to get the anal specimen. Okay? So, kung may anal intercourse, kaya nga, sometimes yung mga nanay, dapat you have to get their trust para maging honest sila. Kasi syempre nakakahiyang sabihin, may anal intercourse po bang nagagawa? Kasi usually, alam naman natin, vaginally lang. Yung vaginal lang ang kukuha na natin ng specimen, pero all of a sudden, meron din pala siyang infection sa anus na hindi naman natin alam dahil di naman natin naitanong. Okay? Next, the Bethesda system is the most commonly used classification system to interpret pap smear. Okay, paano ginagawa ang pap smear? Ayan po. Binalagyan po, ito pa, vaginal speculum po ang tawag dito, yung parang tuka ng ibon. Ipinapasok po yan. Pag mag-a-assist kayo ng pap smear, ano po ba yung ipe-prepare nyo? Ito po ang ipe-prepare nyo. Itong
speculum. Sterilized dapat. So, iba-ibang babae, iba-iba ang size niyan. Iba sa virgin, iba sa bata, iba sa matanda, iba sa mga nanganak na. So, may sizes siya. Okay? So, paano siya pinapasok? Pinapasok po siya ng patagilid. Hindi siya pinapasok ng nakaganyan kagad. Pinapasok muna siya ng nakatagilid. Nakatagilid, habang pinapasok, ginaganyan na siya. Nakikita po ba ako? Okay. Tapos, kailangan ma-visualize ang cervix. Kasi cervix ang tinutumbok. Ito po yun. So, kailangan yung kumuha ng specimen. Ito po yung pangkuha ng specimen. So, kailangan ng endocervical collection. Ibig sabihin, yung gitna ng cervix, endo. And then, cervical collection. So, you have to get the specimen from here sa side at saka dito. And then, the vaginal pool sa ilalim. Kasi dito nagpupul, di ba? Kasi ayan ang vaginal canal. Baka may mga bacteria rin kasing sumisingit dito sa ilalim. Hindi naman pwedeng sumingit sa taas. Pwede rin, pero ang tendency ng bacteria, bababa din kasi because of position and gravity, di ba? Nagigets nyo po ba yung cursor ko? Kung nasaan yung vaginal pool collection ng bacteria. So, yun po. So, ito po yun sa ilalim ng cervix. Okay. Question. Okay, vaginal inspection for inflammation, ulceration, lesions, or discharge. The color, ay ano ba to? Ba't narito na? Okay. Pareho lang pala. So, we will stop for now. It's already 12. So, siguro the rest, hindi ko natapos. Hanggang 101 slides lang kasi itong portion lang na ito. Hindi pa tayo tapos for the fetal development. So, ito pa lang is for the prenatal or antepartum. So, ang mangyayari, kung next January na tayo magkikita, ile-lecture ko pa rin itong, pakitandaan po kung saan tayo nag-stop. O gusto nyo, basahin nyo na lang. Kaya po ba? Basahin and then at magbibigay na lang akong quiz. Basahin nyo tapos, pag ano na lang tayo, more on questioning na lang sa January. By January, kaya po ba? Or mag-lecture muna uli ako? Ano po kaya? Sorry po, hindi po ata namin naintindihan kasi po nagpuputol-putol po kayo kanina. Ay, putol-putol ako. Pero ngayon po, kanina nung sa may ano po kaya, naging okay na po. Okay na. Ayun, okay na. So, ganito po sana ang plan. Hindi ko natapos. Na supposed to be matatapos para by next January, on your first day, magkuquiz sana ako. Gusto nyo ba basahin nyo na lang? Or, i-lecture ko muna bago ako mag-quiz? Ano po ba? Kayo po, ma'am. Kayo po. Anyway, ilang slides na lang naman ito kasi 101. So, ilang ibig sabihin ilang slides na lang to? 15? 16? Pa? Ma'am, nasa ganun na lang pong slides. Oo, 16 slides na lang to eh. Itong para sa antepartum lang. Siguro lecture ko na lang ng mabilis sa next school. Next pasok. By January. Ganun na lang. Tapos quiz kagad. Okay lang ba yon? Ma'am, ilang items po? Siguro kung ilan ang magagawa ko, mga 30. Kasi hindi ko alam kung kaya ng G-form ang 50. Hindi ko alam eh. Sa quiz nyo po ba, mga ilan ang inaabot? Pinakamarami yung quiz. 30 po ata. 20 lang po. 25 po ata mo. O, sige, check ko. Ganun na lang. Sige, ganun na lang. Pero yung pong quiz nyo, hindi ko ipopost ko on that, parang may time frame po siya. Kaya gusto ko sana ma-inform yung ibang AOL na mag-quiz during that time. Para sabay-sabay po kasi i-close ko siya after, para wala nang maipasa after ng ma-close yung quiz. Okay lang po ba? Kaya sinasabi ko na lang before para maintindihan nyo rin na ganun ang gagawin ko sa quiz nyo. May time, parang quiz nyo sa RLE. Okay po ba yon? Sige po, ma'am. O, sige, ganun na. Inform na lang po yung mga AOL. Okay, so, see you next year na lang po. May concern pa po ba? Wala na. May concern? May question? Ma'am, may concern lang po dun sa quiz daw po nung
shinare ko po sa inyo sa drive. O, Yung ano iba po po? na may corrections. Opo, kinonsider ko yung mga corrections. Meron akong inano doon. Meron nga iba, siguro, yung pre-test yun ng Unit 3. Yun po ba yun? Opo, ma'am. Oo, pre-test ng Unit 3. Meron nga akong, i-PPM ko siya. Meron akong nagtatak. Pero kasi, ganun pa rin eh. Yung iba, nagtudoble. Meron naman sobrang baba. And I understand, di ko pa naman kasi siya na-lecture since pre-test siya. Sige, check ko rin. So, ano po ba yung concern nila? Dahil hindi ko na-consider? Tinatanong lang po kung baka hindi niya nga daw po nakita or ano. Kinonsider ko po yung mga corrections. Na-consider ko yun. Okay po, thank you po, Okay. ma'am. Okay, any other concern? Okay, so for now, so let's end let's call it a day. So next year, makita ko kayo uli sana. Magkita-kita tayo. So this is our last meeting. Ay, magkikita tayo sa, ano ba to? Section A, ano? To Wednesday. Tomorrow pala. For the RLE. Tama ba? Okay. So, Merry Christmas, Happy New Year. So, yun na lang po ang Stay safe. Ma'am, may concern pa Oh, po ano pala pa? po. Ano concern? Kaso po pa stop presenting po pala muna. Ano po? Ano po? Stop Ay, presenting. oo nga. Asan na yun? Ito uli. Stop presenting. Asan? Stop